Gusto niyang sumama sa amin. Hello mga kaprobinsya. Tuloy pa rin yung trabaho namin dito sa amin. Araw-araw mapapakain sa ating mga alaga. Bonbon, huwag kang magalit, Bon. Si Bonbon magalit siya paglapitan ng ating aso na si Mateo o si Bingo. Pikon kayo. Lalo na pag amoy-amoyan yung itlog niya. Mateo. Tigang malituhan ni si Bonbon, pero hindi siya nanguna. Paglapitan lang siya ni Mateo. Si Mateo din, bully din si Mateo. Kahit alam niya na magalit si Bonbon, lumapit pa rin siya. Ngayon puntahan namin si Basya at yung pula nating baka. Tingnan natin kung hindi ba namayat or lumaki na ba yung tiyan nila. Tagal na po tayo na hindi nakapunta doon. Pinasto lang namin doon sa malayo para makatipid kami sa napier. At hiyang naman sila doon. Kumain naman sila pag ipastol. Habang wala pa silang anak, yun po ang ginawa namin. Pero pag may anak na, hindi na pwede na ilagay sa malayo. Kailangan andito lang sa ating paligid, bigyan ng mga napier. Kasama natin ngayon si Dodong. Dong? Maraming pagkain dito. Pero kailangan lang nabantayan pag magpakain tayo dito. Daming damo. Pero may mga saging. Hindi pwede pag itali lang natin dyan yung ating alaga. Ang maganda dyan bakiruhan lang. Si Bingo, kailangan lang talian mga kaprobinsya. Pag may makita sa ibang tao, delikado. Pag wala siyang tali. Tuwing gabi, yung mga aso natin dalawa, si Bingo at si Mateo, sa kubo po natin sila nilagay. Sila yung guardian natin dyan pag matulog tayo. Si Mateo hindi siya matapang sa mga tao, pero si Bingo, siya po yung pinakamatapang. Kasi yung breed ni Bingo, may dugo siya ng Belgian at saka Labrador. Cross po siya. Cross siya ng Belgian at saka Labrador. Kaya yun po ang kanyang ugali. Ito na makaon doon. Makalawig yung manoy diya. Psst! Mateo! Psst! Nahabol siya ng manok. Mateo! Si Mateo matagal to sa kulungan na hindi nakalabas. May edad na siya pero kayang-kaya niya maglakad. Sa mga nakarang video pa natin, pumunta tayo sa bundok. Sinama natin sila, si Bingo at si Mateo. May tininan tayo na kalabaw doon. Hindi magkasundo si Mateo at si Bonbon. Uy, si Palo. Andito po si Palo. Si Palo na daw? Ha? Si Paloma. Dito po namin pinasok si Paloma mga kaprobinsya at si Paula. Wow. Nataba na yung baka natin mga kaprobinsya.
yung pula. At malaki na yung tiyan niya. Ito na po yung baka natin na pula mga kaprobinsya, oh. Ito po, hindi pa tayo sigurado kung ilang buwan yung pagbubuntis niya. Kasi nung nakasahan siya sa mga nakaraang buwan, naglandi siya ulit. Kahit sa tingin namin na parang buntis siya, pero naglandi siya. Pero ganoon din ang nangyari dati nung nabili natin siya. Sabi po sa ating pinagbilhan na siya ay buntis. Pero pagdating din sa atin, naglandi ulit siya. Pero nang nanganak siya at binilang namin, hindi po tumugba sa pagkasta ni Pugi sa kanya. Doon po tumugba sa sabi ng ating pinagbilhan. Yan, oh. Busog na. Busog lang. Kahit napakaaga pa lang. Hindi po siya masyadong native. Ang baka natin ngayon dito na pinaka-native mga kaprobinsya na babae, si Basya lang. Yan, oh. Si Basya. Pero sayang naman pag ibinta natin siya. Kasi maganda yung anak. Maganda yung lahi niya. Si Pakbons, medyo native lang si Pakbons kasi native yung nagkasta. Pero nang pinakastahan natin siya ni Pugi, maganda yung resulta. Kaya hindi natin siya dispatcha. At wala namang problema. Wala naman silang masyadong gastos dito. Kasi pinaso lang namin dito sa mga damuhan. May malaking bakante dito. Tapos pag palaging umuulan, maraming damo na tumubo. Yung mga baka natin dito, mula sa pagkasta ni Pugi, nasa mga 4 na buwan na siguro. Balak po natin pag sila ay mga anak, yung mga anak nila, ibinta lang natin. Babae man o lalaki. Ang alagaan natin kung sakali yung mga anak nila ni Bitang, yung mga baka natin na galing sa Batangas, pag mga anak sila po yung ikip natin. Yan, regular rin yung katawan nila, hindi naman masyadong payat at hindi rin masyadong mataba. May garapata dong, di umpakuha. Hindi yan pwedeng bakunahan kasi nakasahan yan para pantanggal ng garapata. Maliit si Basya, oh. Parang magkapareha na yung laki nila ni Marimar. Ganun talaga basta native mga kaprobinsya. Pero kahit native, basta pagkasahan lang ng magandang klaseng baka, hindi naman masyadong native yung resulta. Maganda pa rin yung resulta. Sila yung magkasama dito. Psst, ayo. Psst, psst, psst. Si Basya, bawing-bawi na tayo sa kanya. Kasi nabili lang natin siya sa halaga na 18,000. Tapos may 2 anak na siya ngayon. At yung isa na pula, medyo mahal yung pagkabili natin. 36,000 yan. At isa pa yung anak niya, yung sinunim dati, pero naibenta na natin. Bawi na din tayo sa kanya. Ang napapansin po natin sa mga kalabaw mga kaprobinsya, tuwing gabi hindi kumain. Yung damo na pinagpastulan nila, oh, parang hindi lang ginalaw. Si Paula, malaki na. Yung si Paloma, hindi pa na pataba ng gusto. Tingnan niyo po si Paula, oh. Nagbago yung kulay niya. Magandang klase siya. Yung structure ng kanyang katawan, upgrade na siya ba. Yan. Talo pa niya si Paloma mga kaprobinsya. Abangan natin yung paglaki niya.
Bon. Sila si Bunbun, oh. Ano na, umuwi na. Iniwan lang tayo dito. Pero yung aso natin na si Mateo, palagi lang nakadikit sa atin. Tingnan niyo po, oh. Si Bunbun at si Kulapo nagtakbuhan lang. Ano pala si Bunbun, oh. Kulapo yung ando na. Pero hindi makalapit si Kuan, Bunbun at Mateo. Palagi nag-aaway. Magalit si Bunbun pag may lumapit sa kanya. At saka amoy-amoyin yung itlog niya. Ayaw niya ng gano'n. Maligo ka na. Maligo. Yung mga alaga nating kalapati, mga kaprobinsya, oh. May isang namatay. Ngayon lang ito nangyari dito sa atin na may kalapati na namatay. Ganun na siguro, basta marami na yung mga alaga natin, hindi natin maiwasan na may madali sa kanya. Yung mga kalapati natin gusto lang lumabas, palabasin natin. May nagsuggest po sa atin na subukan natin na pakawalan sa malayo yung mga kalapati natin. Nag-order muna tayo ng mga ligban para lagyan natin ng marking yung ating mga kalapati. At gagawin natin yan, dalhin natin doon sa baryo or doon sa may stockyard pag pumunta tayo doon, at doon natin sila pakawalan. Subukan natin kung makauwi ba sila dito. Sa sunod na linggo siguro, pag dumating na yung ating in-order na ligban para sa kanila. Yung mga aso natin, binalik na natin sa kulungan para hindi sila makadisturbo pag magpastol tayo ng baka. Isipan ko po na si Bitas yung ipastol natin or si Batang. Maraming damo doon.
sunod yung iba natin kalapate. Ikot-ikot lang sila dito sa atin. Maraming nagsabi po na yung mga kalapate, carrier po sila ng sakit. Kaya dito sa atin, pag palabasin natin sila, pabalakilatin agad sa loob. At yung mga kalapate natin mga kaprobinsya, hindi naman sila nakapunta sa malayo. Malalaman natin na nakapunta sila sa malayo o sa ibang lugar pag may mga dagit sila. Mula nang nag-alaga tayo dito ng kalapate, wala po tayong nakikita na ibang kalapate na nakapunta dito. Wala silang dagit ba? Kaya palagi na sila natin nilagay sa kulungan para hindi mangyari yung sinasabi nila na yung kalapate ay mga carrier ng sakit. Subukan natin na ipasol si Bitas doon. Tingnan natin kung kumain ba siya ng mga presko na baga. Oy! Hindi lang si Pugi. Tatakot ako kay Pugi magpastor. Hikot sana din, paluyasan na siya. Papasok to. Huyang napasok ka. Ipalabas muna natin yung kanyang energy. Mahirap itong dalhin mga kaprobinsya kasi hindi ito sanay sa labas. Magtagbuhan kami dito. At kailangan na may konting ingat ba. Subukan natin kung kaya man natin dalhin doon sa kabilang area. Ganyan talaga basta kakalabas pa lang sa kulungan. Yung mga baka na namalagi lang sa kulungan, pag makalabas sila parang gusto nilang ilabas lahat yung kanilang energy na matagal na hindi nakalabas. Para na siyang may corona sa ulo. Huwag kang lumapit sa akin. Ilabas mo lahat ah. Hirap dalhin yung ganitong klaseng baka. Hindi sanay sa labas. Hindi katulad ni Bitang, napakadali lang. Si Bitang pa mismo yung gusto lumabas pag palabasin natin sa bakod. Gusto niyang lumapit doon sa ating mga babaeng baka. Lakad tayo dito paatras. Dati po Pugi kaya ko lang ipasol doon. Pero ngayon nakakatakot na. Pagod tayo dito. Okay lang siyang dalhin mga kaprobinsya. Mas mahirap pa si Limer. Subukan natin kung kumain na siya doon. Mukhang hindi kain yung hanap niya. Dali tayo dito ngayon. Ayaw niyang kumain. Tingnan niyo po yung katawan ni Bitas. Kasi may nagsabi na kulang daw sa purga yung mga baka natin. Yung ganyang klaseng katawan mga kaprobinsya, hindi yan kulang sa purga. Pag kulang sa purga, buto at balat yung magkita natin. Si Bitang nasa loob lang at si Marites nakatingin kay Bitas. Busan may kita ka pa.
Bataki ka na ako. Ako rin bakiruhan are. Nanibago si Bita sa labas. Maraming pagkain dyan. Napakagandang exercise ba? Napakaaga pa lang pero lumabas na yung pawis natin. Still. Okay, ilabas mo muna yung pag-agresibo mo. Diyan lang sa lupa, wag sa akin ha. Yan. Pagod? Ah. Diyan oh. Wag lang yung saging. Yung katabi lang sa saging yung kainin mo. Si Marites gusto lumabas doon, patakbo-takbo sa gilid ng bakod. Yan, naghanap ng putas. Marami sana pagkain no? Diyan sa gilid oh. Maraming damo. Ops, wag yung saging. Madisgrasya tayo. Yan. Diyan oh, maraming pagkain dyan oh. Ibalik natin siya doon pag ayaw niyang kumain. Ayaw niyang kumain mga kaprobinsya. Ayaw niyang kumain ng damo. Sinubukan lang sana natin kasi maraming damo dito. Kaon diha. Kita mahimo ani bitas, paulit ta. Gusto niyang kainin yung dahon ng saging. Hindi bago siya sa labas. Ang mahirap natin dito ngayon pag pauwi na, pabalik doon. Maraming damo. Wala tayong magawa. Ayaw niya mga kaprobinsya. So ibalik natin siya doon sa kulungan niya. Pero dati po nung maliit pa siya, pag palabas natin sa kailangang kulungan, kumakain agad ng damo. Sabik na sabik pa sila kumain ng damo. Pero ngayon hindi niya pinansin yung mga damo dito, kung ano kayabong yung mga damo dito. Muna ni Ron. Okay. Tingnan natin kung bumalik lang ba siya doon sa kuan. Tumakbo. Binitawan natin yung tali niya. Uminto lang siya. Gusto niya pumasok dyan sa loob. May anak yan. Hindi yan pwede. Si Bitas mga kaprobinsya, pwede na siguro itong pagkastahin pag may maglandit na baka dito. Pulita. Kung ayaw mong kumain, balik kulungan si Bitas. Ayaw niyang kumain. Yan po. Napira lang yung kainin niya. Ayaw na sa mga sariwang damo doon. Mas mabuti pa na si Bitang yung palabasin oh. At pakainin ng damo. Kasama si Marites. Yan.
Kumain agad si Bitang. Pero hindi lang tayo magkumpiyansa kay Bitang. Ano wag to? Marites. Igat giga ay Marites ka. Kutige igata. Sus. Hop. Biar ka. Kumana ko labtin mo anak. Kain ka lang dyan. Naglalaro lang yung anak mo. Gusto ko sana na si Bitas yung kumain dito kanina. Dyan. Ayaw niya eh. Yan po ang magandang ipastol. Kasi wala na siyang kalaro dito ngayon. Si Marimar andun na sa kabilang kubo. Nilagay namin doon para hindi siya mabasa ng ulan. Na. Hala daw. Yan o. Didi agad. Na. Umatid po rin Marites po. Gara ko ito kapong pero kapong. Bisag mga matigas na kuan, kaon yun. Gusto niyang sumama sa amin. Kiss daddy. Ano kaluoy ang baka na mo? Luhay matates. Kuy kates. Ayaw ba? Yan, ito yung tumalo kay Marimar. Ulang bukol si Marimar. Maragsipkon ba sa una? Tanggol ba? Tanggol. Uy, napi alik bro. Bakit itong si Marites ari itong ka Marimar? Yan, aliyo. Saka no? Napakaliit pa man ni Marites pero pag sapit ng mga ilang buwan, wala na. Tatawan na tani. Nasa doon ka rin. Sidekick, hindi ko suga. Mga kaprobinsya, kain na po. Ito yung pagkain namin, gulay na may gata, may kanin, may natira pa kagabi, may paksyon isda. Yan. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Ikaw ba na ako ano mo? Tublay erik nang dahil na. Red team. Team ko silang tulo. Leader, munday na may chair dance nila. Magtulog yun. Ate mo din ko. Pula magpapadayahan ko kilitag tanaw yun. Ray gilas. Ayaw. Ano lang ba? Natugan dyan yung halang ka magkagabi niya. Meron ko. Pangita mo.
Ganun ba? Dodong. Sakto Dodong. Dodong, make up ka. Kung ba kayo? Ano? Yan na muna mga kaganapan dito sa aming mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga salab viewers, sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa na palaging nanonood, sa mga palaging nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. Shout out muna sa ating mga kaibigan dyan. Shout out kay Jiri Nicavira from Bacolod City, Negros Occidental. Shout out kay Freddy Ligaspi from Houston. Shout out kay Rogie Duway watching from Zamboanga City. Shout out kay Bertil Fain watching from Bulacan, Bulacan. Shout out Antinero family and Balintugo family from Calatrava, Negros Occidental. Shout out kay Roy Umali watching from Taguig. Shout out kay Ohana Bulahan from Hawaii. Shout out kay Danilo Dimitrio from Cagayan de Oro. Shout out kay Joshua Medina. At sa mga hindi ko po na shout out na lang po sa lahat at maraming salamat po.